Good morning, Royal Clan! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating recorded vlog. Okay. So recorded muna po ang ating content ngayon dahil by the time na pinapanood niyo po itong ating vlog, mga ate at kuya, ay nasa galaan ng inyong Principe. Syempre, mangingilin tayo at Holy Week. But anyway, happy Easter po sa lahat-lahat. Hopefully, nakapagpahinga ang marami ngayong Holy Week, at least yung mga kapatid nating Christians, hindi ba? Also, paparating na rin po yata yung Ramadan ng mga kapatid nating Muslims. So, yeah. Oo, halos magkasunod lang din naman, 'di ba? So, yeah, mangilin tayo ng very, very light. But anyway, pag-usapan pa since tapos na ang pangingilin, pag-usapan natin itong nakakahiyang balita about coaching. Dito po sa Pilipinas, hindi naman 'to masyadong parang hindi nga alam niyo naman ang media ng 'di ba, ang TV networks dito sa Pilipinas, ang mainstream, 'di ba, even radio at print ad, hindi binabalita yung mga embarrassing moments ni Kuting. Marcos Jr. pala, sorry naman. Ng presidente nyo. Pero sa ibang bansa po, laman ng balita si Marcos Jr. Ang hirap banggitin ang kanyang pangalan, nakakaalibad pa. But anyway, laman siya ng balita dahil nga po din siguro dito sa mga balikatan exercise na para bang pumupustura na ang Pilipinas na hindi tayo pagagapi, hindi tayo padadaig kung sakasakaling i-invade tayo ng Taiwan. Actually, ang bukang bibig ni Kuting, mga ate at kuya, tuwing umaalis siya ng bansa natin, at parang may nag-comment po parang utusan daw yan si Kuting at Choy, ano ba? Boy ng Anemika, which is totoo naman. Bakit siya biyahe ng biyahe? Yung alis pala ng alis, yung pag-alis-alis pala ni Kuting na yan, mga ate at kuya, ay parang utos daw ng Anemika yan. May isang political analyst na nagbanggit niyan. Maybe we can vlog about it. If not, at least nabanggit ko dito sa ating recorded vlog. Parang utusan daw yan siya, kaya siya biyahe ng biyahe. Siya naman, go lang ng go, at mahilig naman talagang magwatch si Ferdinand Magellan Jr. Ay, iba pala yung Ferdinand Magellan na yun, nung araw pa pala yun. So, kakabiyahe niya, and then tuwing may mga pupuntahan siyang bansa, laging bukang bibig niya na ina-annex na daw ng China ang bansa natin or ang teritoryo natin. Wala naman tayong teritoryong inaangkin ng China eh. Hindi naman natin teritoryo yung South China Sea, kaya nga South China Sea eh. 'Di ba? Disputed yan, pinag-aagawan, kaya lang ang bukang bibig ni Coaching ay inaangkin na daw ng China ang ating teritoryo. Apakasinungaling, right? So, ganun ang tinatalak-talak niya, and sabi nga po, utos daw yan ng Anemika. Ay, akala ko utos ni Boathold. Well, mando rin ni Boathold. Sumunod na lang, no? Baka isoli ang kanilang mga frozen goods. Anyway, laman ng balita si Coaching, mga ate at kuya. Ito nga po, medyo ipakita ko lang sa inyo ng mabilisan yung video. At syempre, Mandarin po yata ito no? Or Chinese kasi yung language. Pero sa China, para lang hindi tayo makapiright, imumute ko na lang. Pinag-uusapan ng mga news reporters si Kuting. Ayan, yan nga po yung mga pambobomba ng, 'di ba, ng Coast Guard ng China sa Coast Guard ng Pilipinas sa pagde-deliver ng mga relief goods tuloy. Yung parang mga supply mission yun sa BRP Sierra Madre. Nakikipaggiraan si Kuting, wala tayong teritoryo dyan. Hindi naman part ng territorial waters natin yung mga at kuya. Ang pagkakaalam ko po, ang territorial waters ng Pilipinas ay nasa China Coast Guard, nasa 30 nautical miles. So ang isang mile kasi, mga at kuya, ang isang milya, di ba, 1.6 kilometer lang yan So kung 13 nautical miles, mga 16 kilometers plus mga 20 kilometers, is it? Basta i-multiply mo lang ng halos doble yung 30 nautical miles, mga ilang kilometro lang yun, mga may 20 kilometers. Malayong-malayo na ito, gitna na ito halos, South China Sea nga, pinag-aagawan niya ng iba't ibang bansa, ng China, ayan si Cotain. Tuwing may mga pupuntahan, bukang bibig niya na inaagaw na ng China at binubuli tayo ng China. So yan sinasabi ko na parang sabi ng ilang political analyst dito sa Pilipinas na wag naman sana magurgur ng, alam niyo na, manggugurgur naman talaga ang mga yawa na si Kuting ay utusan, kaya pag pumupunta sa ibang bansa, yun ang inaangak-ngak, inaagaw na ng China teritoryo namin, malapit ng World War III, kami na naman ang nasa frontline,
Kuting, ibabagsak mo ang Pilipinas. Abangan nyo nga po pala mga ate at kuya ang series ng ating vlog. May mga i-upload akong mga contents maya-maya. And by the way, gusto ko na rin pasalamatan kaagad-agad sina Ate Marinel Kion sa kanyang padala sa akin ngayong Holy Week. At ang aking mga ate from the UK, Ate Osang and Ate Rika, thank you so much po. Sila ang ating sponsor ngayon, sa ating vlog. Oh. Kaya ako nag-i-effort mag-vlog mga ate at kuya, nakakaya sa mga nag-aantay na mawinyas. Okay? Dahil nga po, nasanay kayo na nag-live ako. Actually, again po, banggitin ko lang, nako-conscious ako sa recorded vlogs kasi nga, wala akong kausap. Ang kausap ko lang ay, yan, yung camera ko, webcam. Iba pa rin pag nagla-live na nakikita ko kayo nagko-comment kaagad pag may nakakalimutan din ako pati, no, na ilalagay niyo sa comment section. But anyway, since nga po Holy Week, sige, recorded muna tayo at ako naman ay bibigyan ko ng konting break ang aking sarili at lahat naman tayo, karamihan sa mga Christians nga po ay nangingilin ngayong mahal na araw. Hindi lang po yan ang nakakahiya, pero yung message kasi Chinese po yung, syempre hindi natin maiintindihan Chinese language, Mandarin I think. So ito yung context ng balita mga ate at kuya. At shinare ito actually ni Miss Sas ayan. Taiwan news reports that President Putin requested a meeting with Chinese Ambassador Huang Zhilian this month, ngayong buwan daw. Malapit na mag-April mga ate at kuya. So, nga pala, katapusan na ng end of month na ngayon, 31st na po ng March. Pero ngayong buwan nakipag-usap daw si Kuting sa ambassador ng China na si Huang Zilian to discuss incoming rice shortage. Number 1 po mga ate at kuya ang Pilipinas sa bansa na napakaraming ini-import na bigas. How ironic. Bakit? Mamaya ko banggitin. Is there any truth to their report? Ito daw, yung pinakita kong video, totoo ba daw ang report na ito? Fake news baga ito, ha? Well, sa mga nakakaintindi po, hanapin nyo yung balita. Good luck. Ang title po ay Chinese din. But anyway, ito nga po yung news, sinare naman ni Sas, nandun din naman yung link. Ayan po ang link. Ayun, yung https www.youtube.com/watchkineme. Ayan, yan yung link, no? O nandito naman kay Sas, ayan, nasa taas. Ito, i-click nyo lang yan. News in Taiwan on March 16, Philippines might be asking daw help from China regarding incoming rice shortage in the Philippines. Itong mga taga-Taiwan, sabi ni Sas, kung ano-ano ang pinagsasabi, bakit gagawin ni BBM yan? So, totoo raw baga itong news sa Taiwan, ha? Taiwan, Diyos ko po, dapat ang Taiwan matuwa sa atin, mga ate at kuya, dahil, di ba, nandito ang military base ng Anemica at ang Anemica willing tumulong sa Taiwan if ever nasakupin daw sila. Isakop naman talaga ng China ang Taiwan. Parang probinsya yan ng China. Kita nyo, walang representative ang Taiwan sa mga Miss Universe, Miss World, mga pageant. Di ba? Ang kinikilala po kasing bansa ay ang China at hindi ang Taiwan. Ang Taiwan parang island lang, just like Hong Kong, di ba? So, eto nga yung ganap. Hold on a second. May nag-message, ang ganda daw ng binti ni Ma'am Shi sa aking pinost. Para daw, shout out Sunny. Para daw sanga ng kahoy ang binti. Ganun ba? Payatot ba ang binti? May pinost kasi ako mga ate at kuya na picture, di ba? Yeah. Anyway, so much for that. Saka ko na lang magitin. Masyado kasing confident, very New York kasi yung butod na yun eh. Pangit naman ng binti, mukhang sanga raw ng kahoy, sabi ng chat sa akin. Anyway, so yan ang balita, malapit na daw manghingi si Kuting ng tulong. Actually, nag-request na nga ng meeting. Bakit ka Kuting makikipag-meet sa ambassador ng China? Ha? Ikaw nagpumupustura ka na, dito na yung sundalo ng mga Australiano, even yung mga Kano, nandito na, willing to fight ka na. May isa lang mabarog ang ulo diyan sa Coast Guard na nagdadala ng supply doon sa Sierra Madre na pauli-uli kayo doon, pabalik-balik, lagi na lang papunta doon, hindi nadalhin ng isahan para hindi maggastos sa gasolina or sa fuel or whatever. 'Di ba? Bitbit siguro 1 kilong asukal, kinabukasan bitbit asin. Kinabukasan bitbit delata. Ano ba 'yun? Pabalik-balik. Hindi na nadalhin ng isahan para monthly supply
gustong-gusto makipaggirian doon at gustong-gustong makakuha ng video na sila na ang Coast Guard ng Pilipinas ay binubuli. This is very ironic mga ate at kuya. Itong balita na ito na napakalaking bansa ng China eh. Mamaya pag-usapan natin ha kung gaano kalaki yung ini-export ng China sa Pilipinas at ang ating ini-export din sa kanila. Okay? Yung importation and exportation exchange ng yung trade natin with China. Kuting ilalagay ibabagsak mo talaga ang Pilipinas mamaya ha. Dito po kasi ang nakakalungkot, billions kasi ang populasyon ng China, okay? Sila yung parang actually mga dad kuya, ang akala natin, ang English or ang wikang Ingles ng Inglaterra at saka ng Amerika ay ang pinaka totoo yun, pinakakalat, pinakagamitin, universal language nga po ang English, di ba? Nababanggit ko ito sa mga nakaraan nating vlogs. Pero ang wika po na gamitin ng napakaraming tao ay hindi wikang Ingles, kundi Chinese. Kasi nga ang laki ng population nila. Ibig sabihin, ang pinakamaraming tao na gumagamit ng isang salita lang or ng isang wika or lengguwahe ay Chinese. Gamitin, okay? Gamitin all over the world ang English, pero kung sa dami ng tao na marunong magsalita ng isang lengguwahe, mga incheck yan. Kalat ang incheck sa Pilipinas. Ang pinakamatandang Chinatown nasa Pilipinas. Oh, I think that's Binondo, right? Parang ganon. Oh, nasa Binondo. So, billion po ang mga incheck. Kung tutuusin, kumakain din po sila ng kanin eh. Kung tutuusin, sila dapat yung mahilig umangkat ng bigas, right? Or maybe other countries na mas malaki sa Pilipinas. Ang liit na naman ng Pilipinas eh. Tapos, napapalibutan pa tayo ng mga dagat. Kumbaga, yung square miles ng Pilipinas, may mga part doon, puro dagat. Hindi naman talaga massive land ang Pilipinas or iisang isla, di ba? Kundi archipelago, hiwa-hiwalay. So, may mga parts pa ng Pilipinas na puro tubig pa. So, despite na maliit ang Pilipinas, number 1 importer tayo, number 1 tayo na umaangkat at bumibili ng bigas. Bakit? Hindi naman tayo industrialized. Ang lupa ng Pilipinas, hindi naman puro pabrika, hindi naman puro electronics company, hindi naman industrial nation ang Pilipinas. Agricultural nation tayo kung tutuusin, di ba? Ang mga lupa natin, karamihan may mga bukirin, may palayan, may palaisdaan, kagubatan. Even nasa Pilipinas pa yung rice terraces, mga ate at kuya, na world wonder. Bundok, tinibag ng mga taga Ifugao or ng mga katutubo dyan sa norte, tinibag nila, ginawa nilang palayan. Ganyan ka-ingenious ang Pilipino, ganyan ka-innovative and whatever. Ganyan ka mapamaraan ang mga Pilipino kung gustong kumain ng kanin, kayang gawan ng paraan na makapagtanim. Bakit tayo umaangkat? Ang liit-liit ng populasyon natin kumpara sa bilyong populasyon ng China. Wala pa nga yata sa 1/10. Bakit tayo nag-i-import? Tamad baga ang mga Pilipino? Or maybe wala na rin gana ang mga bagong generation na magtanim ng palay. Kasi nga wala namang tulong sa gobyerno, hindi naman ini-encourage. Sino ba naman ang gaganahang magtanim, magsaka? Kung mura ang bili, binabagsak, may mga sindikato, tapos mag-i-import pa. Patay ang negosyo ng mga magbubukid, ng mga magpapalay, ng mga farmers. Luging-lugi sa pataba, sa pesticides, sa insecticides, sa herbicides, lahat na ng mga gastusin, binabagyo pa tayo. Sino ang gaganahang magtanim? Tapos may pera pa sa importation. Siyempre, di ba? O, pinupuslit-puslit. May smuggling pa. Ano tong pamumuno mo, Kuting? Sa panahon mo, number 1 tayo sa worst. Number one importer ng bigas. Mahilig kasi tayong kumain ng kanin, mga ate at kuya. Even yung mga merienda natin, mga kakanin, gawa rin sa, di ba, sa malagkit or sa bigas. But despite that, hindi naman tayo malaking bansa. Bakit number 1 tayo nag-i-import? Ay kasi nga, lamnadis. Di ba? Lumiliit yung supply sa atin, at tinatamad na ring magsaka yung mga Pilipino, lalo na yung mga bata-bata, ayaw marumihan ng mga kamay at paa, ayaw pawisan, ayaw mga may bukid. Mainit pa sa Pilipinas, sinong gaganahan? Tapos ang gobyerno, pinababayaan din yung mga farmers. Bili ng bili. Kapag kinulang ang NFA, nagbabalak bumili, kung hindi pa nga binarabara ni Cynthia Villar, mga ate at kuya. Hindi ititigil ni Kuting yung plano niyang mag-import.
ay hindi dapat ang NFA po mga ate at kuya, ang pagkakaalam ko at sabi rin ni Senator Nancy Villar na Nancy Villar na naman ako. Si Nancy pala yung maitim. Nancy Binay. Okay. Cynthia Villar, yung mayaman na may-ari ng Camellia. Kung hindi niya binarabaray, kaya naglabasan yung mga video ni Cynthia Villar nung nagbubunga nga dyan sa Las Piñas eh. Mukhang ginantihan ni Butod eh, di ba? Nag-vlog na tayo patungkol dyan. So binara ni Cynthia, hindi dapat nag-aangkat ang gobyerno ng kapag kinukulang ang NFA. Ang buffer stock ng NFA or National Food Authority na bantot-bantot naman ng bigas, ang reserba na bigas ng NFA dapat kinukuha sa farmers. Nasa batas yun, napahiya ang kuting, hindi tinuloy, di ba? Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung importation. Number 1 pa nga rin. So yung mga negosyante yan, mga rice traders, mas gusto nila imported, lalo't kaya pang ipuslit, hindi sila magbabayad ng buwis, lugi tayo mga ate at kuya, imported na nga, malamang malalaking butil, di ba? Mas mabango, mas maalsa, baka nga mas mura pag in-import pa, ay good luck. Ayan, tas binabalita, nagmamakaawa si Kuting, inaaway-away mo ang China, ayan nga, laman ka ng balita. O inaaway-away mo ang China, nakikipaggirang ka, sinisiraan mo tuwing mag-a-abroad ka, tapos bibili ka ng bigas. Sa kapitbahay ka bibili. Siyempre, lapit lang ng China, Vietnam, sino pa, Thailand. Diyan ka bibili, Kuting. Dahil pinababayaan mo ang mga farmers, tapos ngayon, wawarla-warlahin mo, magsisiga-siga ka, tapos magmamakaawa ka, Kuting, anong pinagagawa mong ito? Natatakot kang bumagsak ang ekonomiya? Ha? Kaya no choice ka, yung gustong-gusto mong awayin ay lalapit ka at hihingi ka ng tulong. Diyos ko po, good luck. Yan nga pala, dyan babagsak ang Pilipinas. Pag nainis ang China sa ginagawa ni Kuting, babagsak ang ekonomiya. Lahat ng tingnan nyo ang inyong mga gamit everywhere, lalo sa loob ng bahay, puro made in China. Pati bigas, manggagaling ng China, nagbabalak mangi. Good luck sa iyo, Kuting. Bulok ang pamumuno mo, kung hindi mo kaya, ipaubaya mo na lang kay VP Sara. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.